Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-deny mga kababayan si Sara Duterte sa pagpuna sa kanya na habitual absence. Kasi wala nang ginawa si Sara, di ba? Laging nasa ibang bansa. Ang bansag na nga sa kanya, Sara the Explorer. Di ba? Kung may Dora the Explorer, mayroon ding Sara the Explorer. Pero sabi ni Sara, habitual absence niya. Saan? Di niya alam na lagi siyang absent. Ang akala niya, nagtatrabaho siya. Sabi ko sa inyo, ang proposal natin sana dyan sa Congress, mag-craft kayo ng batas na iniwan sa ating mga opisyal na laging absent sa trabaho. Pati sa mga congressmen dapat. Ang dami dyan na mga congressmen. Pati sa siyempre si Pulong. Laging wala sa sesyon. Tapos, nung opening ng Congress, pipili na lang ng mga leaders ng Congress, mga kababayan, nag-walk out pa. Di ba? Pagkapacheck ng attendance, mga kababayan, nag-walk out si Pulong. Mag-craft kayo ng batas tulad ng policy sa eskwelahan, mga kababayan, di ba? Pag laging absent po, drop out. I-expel, i-drop out. Pwede nga sa eskwelahan, mga kababayan. Bakit hindi sa trabaho? Sa mga pribadong companies, ganun po. Pagkatapos sa gobyerno, walang ganung policy. Na pag sigyan absent po, hindi na magtrabaho. Dapat drop out po. Kaya lang yung impeachment nga po, nagkalitsi-litsi na. Ito sana yung equivalent, mga kababayan, sa drop out, expel at disqualified na mag-handle pa ng public office. Kasi malala po yung laman ng articles of impeachment. Kaya lang tinahira po ng Supreme Court, mga kababayan. O ngayon, ang issue ngayon, other than yung impeachment case kay Sara, na na-freeze, na-archive, o ito po, habitual absences. Sabi ni Sara, saan? Wala daw base, oh. Habitual absence. Saan? BP Sara says, claim has no basis daw. Yun kasi ang sinabi sa kanya, mga kababayan, ni ACT Party List Representative Antonio Tino. Yan po, sabi diyan. Habitual absence saan? Umalma si Vice President Sara Duterte sa pag-question sa umano'y pagliban niya sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Ang akusasyon na walang basihan ay paninira lang ayon sa Vice. Matatanda ang pinuna ni ACT Party List Representative Antonio Tino ang mga biyahe ng Vice. Sabi ni na isang teacher po ito kasi si Tino, kapag ordinaryong kawani, lalo na kapag teacher, na palaging wala, ay may bawas sa sahod o sinisita ng kanilang superiors, habang ang Vice Presidente naman ay walang tigil sa paglamyerda. Sabi po ni Tino, the issue niya will continue to hound the Vice President, kabilang na sa mga issue ay yung habitual absence ni Vice President from her official duties. Ngayon, sagot ni Sara, mga kababayan, di ko alam pinagsasabi nila. Ito style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay akusasyon kung saan-saan. Hindi siya aware, mga kababayan, na hindi siya nagtatrabaho. Ang kanyang paniwala, nagtatrabaho siya habang walang ginagawa. Di ba? Matindi talaga po. Yan sabi ni Sara, hindi ako nagtatravel dahil gusto ko. Bas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. And sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Di yung pagbisita mo sa tatay mong nakakulong, trabaho ba yon?
Deserve mo ba na magsweldo habang nasa pagbisita ka sa tatay mong nakakulong? Di ba dapat mag-leave ka na lang? Di ba po, mga kababayan? At yung sinasabi mo na bumibisita ka sa abroad kasi frustrated na yung mga OFW, yung mga DDS man lang po yon, mga supporters mo man lang ang frustrated. Pero yung general public po, tuwang-tuwa sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sub-sub sa trabaho, habang kayo po, personal ang mga lakad sa abroad, lahat tungkol sa politika po ninyo. Yes, sabi ng mga netizens, lahat na lang kasinungalingan. Kasinungalingan mo ay palaging mirong palusot kasi nga lahi kayo ng mga sinungaling, bulaan. Sabi ni Maureen, deflection na naman ng ng Davao City na si Inday Sara pro-China. Nangungontrata ng matindi talaga po. Sabi ni Nina Gapasin, what? Ikaw ang frustrated, Sara, hindi ang OFW community. Anong naibigay mo na tulong sa kanila? Di ba ikaw ang teacher ng mga Filipino community sa mga bansang pinupuntahan mo para siraan mo ang Pilipinas at ang gobyerno at ang presidente? Yan ang trabaho mo doon. Sabi ni Ramil Maingat Aguilar, nagtatravel ka para siraan mo sa mga OFW ang gobyerno? Sabi ni Admin Rich, hirap na hirap ako sa pagtatrabaho tapos lulustayin mo lang, ibalik mo ang pera ng bayan, umpisa ng trial now na. Sabi ni Francis Dizon, niluluko mo na naman mga supporters mo ah. Sabi ni Richard Manukot, pinapasildo ka ng gobyerno. Ang ginagawa mo, sinisiraan mo ang gobyerno. Magtrabaho ka at kung hindi mo kaya, mag-resign ka na. Sabi ni Joterium Project, alam nyo, pansin ko, nagsasalita, walang laman at parang ang layo ng koneksyon. Sabi ni Mel Asiatico, anong naibigay mo sa mga OFW kung gano'n na tulong? Nagapakyot ka lang, action agad kung gusto mong tumulong. Wala man ngang dala po kahit ano, yung sarili lang niya. At pa selfie-selfie lang, sabay banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yon ang ginagawa niya sa pag-abroad. Kahit tingnan mo yung mga video nila at pasayaw-sayaw yung mga supporters ng bangag, bangag, bangag. Botod, botod, botod. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Mag-joke si Vice Ganda. Galit na galit sa jet ski, comedy skit. Gustong ipa-deklara ang persona non grata sa Davao. You see? Sabi ni Flaubert Eugenio Balite, we don't need you in abroad. For what? Mag-absent sa work para makita ka lang? May bigayan ba pag andito ka sa abroad? Magtrabaho ka na lang, madam, busy. Itigil mo ang pagbatikos-batikos sa government. Kakaya ka na. Sabi ni Benz Damakita, ikaw ang frustrated sa mga maling plano mo sa bansa. Sabi ni Ronnie Mariano, bakit pati kami na mga OFW dinadamay mo sa mga bisyo mo ah? Sinong OFW na desperado ka mo? Ikaw ang desperado at hindi kaming mga OFW. Hello, magbasa ka ng mga komento. Lahat walang panig sa iyo, Lustay. Ikaw ang DP ng Pinas na nakita ko mula pinanganak ako na walang GMRC na leader. Bad example ka na leader. Nandito kami sa abroad para mabigyan ng good future ang aming pamilya. At hindi para sa iyo. Wala kaming pakinabang sa iyo, Fiona. Ikaw ang gumagawa ng sakit mo ng ulo. Kaya magsulo ka at huwag idamay kami mga OFW. Nagtatrabaho ng maayos. Sipalpal, mga kababayan. O ngayon, yung banat ni Sara Duterte kay Jose Claire Castro, binasag ngayon ni Jose Castro na pinapalabas, mga kababayan, ni Sara Duterte. Nagsalita daw si Jose Castro na bumiyahe siya pakwait na walang travel order. Sabi ni Jose Castro, wala man na niya kung sinabing ganyan. Talaga niya itong Vice Presidente, mahilig magpakalat ng fake news. Binanatan kanina, mga kababayan, sa press con. Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan, si Jose Castro. Kaharap ang Malacanang press corps sa India, malinaw nating sinagot ang tanong patungkol sa ating reaksyon kung nasaan ang Vice Presidente noong hindi masagot ng OVP spokesperson ang whereabouts niya.
noong araw na yon. Ang sagot natin ay wala tayong impormasyon ukol dito. May nagbalita na papunta siya sa Kuwait pero wala pang hinahain na request para sa travel authority. So maliwanag, future, papunta or pupunta, yan ang balita. Pero wala tayong impormasyon. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait nang walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang Vice Presidente. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Baliktad po, siya yung laging paninira. Political scapegoating. So maliwanag na sinabi ng Vice Presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense, umalis siya papuntang Kuwait nang walang travel authority. Panoorin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya nag-travel papuntang The Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Pero ito ang lumabas na edited video na pinapakalat nila laban sa aking sinabi. Panoorin po natin. Sabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sasabi gumagawa kami ng kwento. Okay? So in other words, yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta or pupunta sa Kuwait, na-edit po yun. Maliwanag. So ganyan sila gumawa ng peking balita. Kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang Vice Presidente. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Edited. Fake news again. Hindi naman mahirap maging responsable, lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. So sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo. Kumpirmado kung sino ang source ng fake news po. Ayos.